akala ng lahat ay isa lamang itong ordinaryong hapon. Si Manny Pacquiao, na nakasuot lang ng simpleng white polo at jeans, ay pumasok sa isang maliit na restaurant sa gitna ng Maynila. Walang entourage, walang mga kamera, si Manny lang at ang kanyang pagpapakumbaba. Ang bango ng inihaw na isda at mainit na sabaw ay humahalimuyak sa hangin habang umuupo siya malapit sa bintana. May mga bulong-bulungan ang mga tao, nakikilala ang boxing legend, pero ngumiti lang si Manny at tumango, sabay order ng house special. Pagkalipas ng ilang minuto, isang batang waitress ang lumapit sa kanyang lamesa, marahil ay nasa early 20, magalang pero halatang kinakabahan. Nakasulat sa kanyang name tag ang Tilena. Medyo nanginginig ang boses niya habang kinukuha ang order. Si Manny, na likas na mabait, ay napansin na iniiwasan ng dalaga ang kanyang tingin. Doon niya nakita, isang bakas ng pasa sa pulso nito, at isa pa sa ilalim ng manggas ng kanyang uniforme. Hindi agad nag-react si Manny. Marami na siyang laban na nakita sa loob ng ring para makilala ang isang laban sa labas nito. Ang kilos ni Lena, ang pilit ng ngiti, at ang mabilis na pag-alis, alam ni Manny na hindi ito aksidente. Habang naglalakad palayo ang dalaga, nagbago ang mukha ni Manny. Nag-igting ang kanyang panga at ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalala. Tahimik niyang pinanood si Lena habang nagmamadaling pumunta sa ibang lamesa at napansin ang bahagyang pag-igtad nito nang sigawan siya ng isang lalaki sa counter. Isang lalaki na tila sanay na sanay magmando at maghari-harian. Nagpatuloy ang takbo ng restaurant, walang kamalay-malay sa tahimik na bagyong nabubuo sa isang sulok. Uminom ng tubig si Manny, nag-iisip. Ang world champion na lumaban para sa mga titulo ay nakaupo ngayon sa harap ng isang kakaibang laban, isang laban na hindi kailangan ng boxing gloves, kundi tapang. Dumating ang sandali. Bumalik si Lena dala ang pagkain, sinusubukang itago ang sakit sa likod ng kanyang professional na ngiti. Tumingin si Manny sa kanya ng may respeto at marahang nagtanong, "Ayos ka lang ba, miss?" Natigilan si Lena. Bumuka ang kanyang labi pero walang salitang lumabas. Biglang napatingin ang lalaki sa counter. Nanlisik ang mga mata nito at bumigat ang hangin sa loob ng restaurant. Ang sumunod na ginawa ni Manny ay ikinagulat ng lahat at tuluyang nagpabago sa buhay ng isang babae. Minsan, ang pinakamatapang na laban ay nangyayari sa labas ng ring. Tumahimik ang paligid habang nakatayo si Lena sa tabi ng lamesa ni Manny. Ang tanong na, "Ayos ka lang ba?" ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang bulong na hindi niya dapat marinig. Kinakabahan siyang tumingin sa lalaki sa counter, matanda, malaki ang katawan, at may mansa ng grasa ang suot na apron. Siya ang manager ng restaurant, at napansin ni Manny ang lahat. Ang panginginig ng mga kamay ni Lena habang hawak ang notepad. Ang pamumula sa kanyang pulso kung saan may humawak sa kanya ng napakahigpit. Ang mga taon sa ring ang nagturo kay Manny kung paano magbasa ng mukha at maramdaman ang takot na nakatago sa likod ng huwad na kalmado. Lumapit ang manager, pilit na umingiti pero hindi abot sa mga mata. "Sir, may problema ba?" tanong nito, magalang pero maihalong banta. Tumingin si Manny, diretso ang boses. "Walang problema," malumanay niyang sabi. "Tinitingnan ko lang kung maayos ba ang trato niyo sa staff niyo." Humigpit ang ngiti ng lalaki. "Siyempre, sir. Inaalagaan namin ang mga tao namin dito." Pero hindi umiwas ng tingin si Manny. "Mabuti kung ganun," sabi niya, seryoso ang tono. Umatras si Lena at bumulong, "Kukunin ko lang po ang inumin niyo, sir." Piyok ang boses niya habang nagmamadaling pumunta sa kusina. Sinundan siya ng masamang tingin ng manager. Napansin na ng ibang customer ang tensyon. May mga huminto sa pagkain. May mga pasimpleng naglabas ng phone at nagsimulang mag-record. Kahit saan magpunta si Manny, dinudumog siya, pero iba ito. Nararamdaman ng mga tao na may hindi tama. Lumapit ang manager at humina ang boses. "Sir, hindi ko gusto na may kumukwestiyon sa kung paano ko pinapatakbo ang negosyo ko." Ang sagot ni Manny ay kalmado, sobrang kalmado. At hindi ko gusto na nakakakita ng takot sa lugar na dapat ay may respeto. Nagdilim ang mukha ng lalaki. "Hindi mo alam ang buong kwento." Tumango si Manny. "Siguro nga hindi, pero alam ko kapag may nasasaktan." Sa sandaling iyon, bumalik si Lena, basa ang mga mata, hawak ang baso ng nanginginig. Marahang kinuha ito ni Manny, isang haplos na nagpapakalma, at bumulong, "Hindi mo kailangang magtago.
Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Lena. Nanahimik ang buong restaurant. Maging ang ingay sa kusina ay nawala dahil sa bigat ng nangyayari. Namula sa galit ang manager. Tama na to, sigaw niya. Iniistorbo mo ang staff ko. Pero hindi na tinag si Manny. Ibinyahe niya ang baso at tumingin ng may otoridad. Hindi ang kapangyarihan ng isang boxer, kundi ng isang tao na hindi kayang baliwalain ang kawalan ng katarungan. Minsan, mahinahon niyang sabi, nagagalit ang mga tao kapag lumalabas ang katotohanan. Lantaran na ang pag-record ng mga tao. Alam nila na may nasasaksihan silang totoo, hindi lang tungkol sa isang celebrity, kundi tungkol sa tapang at malasakit. Nakakita ka na ba ng taong tinatrato ng hindi tama pero hindi mo alam kung paano makikialam? I-comment nyo kung anong gagawin nyo kung kayo ang nasa restaurant na to. May mga sandaling ang pananahimik ay isang uri ng pagsuko, at si Manny Pacquiao ay hindi kailanman natutong sumuko. Sa sobrang tahimik, halos marinig mo na ang tibok ng puso ng mga tao. Nakatayo lang si Lena, hindi makagalaw sa takot. Ang manager ay pilit na nagmamalaki sa harap ni Manny. Sir, sabi ulit ng lalaki, mas malakas na ngayon. Iniistorbo nyo ang negosyo ko. Tapusin niyo na ang pagkain niyo at umalis na kayo. Hindi gumalaw si Manny. Nakapatong ang kanyang mga siko sa lamesa. Hindi ko iniistorbo ang negosyo mo, sabi niya. Nagtatanong ako tungkol sa mas mahalagang bagay, ang kaligtasan niya. Kumalat ang bulungan sa restaurant. May mga tumatango. Ang iba ay mas itinaas pa ang kanilang mga phone. Humigpit ang panga ng manager. Akala mo ba dahil sikat ka, pwede ka na lang pumasok dito at diktahan ako kung paano ko itatrato ang staff ko? Marahang umiling si Manny. Hindi. Ang sinasabi ko, walang sinuman ang may karapatang manakit ng ibang tao, sikat man o hindi. Ang pangungusap na iyon ay parang kulog sa buong silid. Napahigpit ang hawak ni Lena sa tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Muling bumuhos ang kanyang luha. Please, sir, bulong niya sa manager. Huwag na po tayong gumawa ng eksena. Tumahimik ka, bulyaw ng manager sabay amba ng kamay sa kanya. Hindi para manakit, kundi para patahimikin siya. Pero ang maliit na galaw na iyon ay sapat na para magliyab ang galit ni Manny. Tumayo siya, kalmado, matatag, pero makapangyarihan. Kahit mas maliit siya sa manager, ang presensya niya ay parang bagyong malapit ng sumabog. Huwag mong itataas ang kamay mo sa kanya, mahinahong sabi ni Manny. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Napasinghap ang mga tao. May mga lumapit para makichismis. May bumulong, talagang pinagtatanggol niya yung babae. Sabi naman ng isa, yari na yung manager. Nawala ang yabang ng manager. Umatras siya ng bahagya habang nakatingin sa mga matang nakatitig sa kanya. Pero nanaig pa rin ang pride niya. Hindi mo naiintindihan, Pacquiao. Siya ay, sapat na ang naiintindihan ko, putol ni Manny. Hindi siya galit, pero hindi siya matitinag. Naging mahirap din ako. Naging desperado. Pero hindi ko kailanman pinaniwalaan na ang kapangyarihan ay nagbibigay ng karapatan sa sinuman na saktan ang mahihina. Tumagos ang mga salitang iyon sa lahat. Kahit ang hangin ay tila huminto. Tahimik na umiyak si Lena. Marahang lumingon si Manny sa kanya at nagsabing, ligtas ka na. Walang lalaktaw sa akin para saktan ka. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao, mahina nung una hanggang sa lumakas. Napuno ang restaurant ng isang malakas na puwersa, ang pagkakaisa. Namula sa hiya ang manager. Tama na yan. Itigil niyo ang pag-record. Hindi niyo alam ang nangyayari dito. Pero alam nila. Nakita nila ang lahat. Lumakas ang boses ni Manny, kalmado pero may otoridad. Dapat mong tratuhin ang bawat tao ng may dangal, manggagawa mo man o world champion. Ang tanging naghihiwalay sa atin ay kung paano natin ginagamit ang ating lakas. Gusto pang sumagot ng manager pero walang lumalabas sa lalamunan niya. Pinunasan ni Lena ang kanyang luha. Tumayo ng mas diretso, marupok pa rin, pero hindi na invisible. Sa isang sandali, tumahimik ulit ang silid. Ang boksingero at ang bully ay nagkaharap, hindi sa ring, kundi sa isang lugar kung saan ang tunay na tapang ay ang pagtatanggol sa mga hindi kayang lumaban. Sa huli, sinabi ni Manny, sayo na ang pagkain mo. Busog na ako sa katotohanan ngayong araw. Dinukot niya ang kanyang wallet, nag-iwan ng pera sa lamesa, at humarap sa pinto.
Pero bago umalis, lumingon siya kay Lena. Huwag kang mawawala ng pag-asa, mahina niyang sabi. Deserve mo ang mas mabuti. Habang lumalabas siya, tumayo ang mga tao bilang tanda ng respeto. Ang iba ay sumunod sa kanya sa labas para magpasalamat. Ang iba naman ay naiwan, nakatitig ng masama sa lalaking kakahubad lang ng peking kapangyarihan. Ang tapang ay nakakahawa. Kapag ang isang tao ay tumayo, ang iba ay nakakahanap din ng boses. Pagkasara ng pinto sa likod ni Manny, nagbago ang enerhiya sa loob. Nagbulungan ang mga tao, may halong paghanga at hindi makapaniwala. Ang manager ay nakatayo pa rin sa counter, nanginginig ang mga kamay. Nagsisigaw siya ng utos pero wala nang nakikinig sa kanya. Ang ilusyon ng kontrol ay gumuho na. Nanatiling tahimik si Lena ng ilang sandali pagkatapos ay huminga ng malalim at humarap sa manager. Bakit? Bulong niya, halos hindi marinig pero sapat na para tumahimik ulit ang lahat. Wala kang alam sa sinasabi mo. Bumalik ka sa trabaho, bulyaw ng lalaki. Pero hindi siya gumalaw. Tumingin siya sa mga customer tapos sa manager. Hindi ko na kayang magsinungaling, sabi niya. Hindi na. Isang babae mula sa ibang lamesa ang sumigaw, ayos lang yan, iha. Sabihin mo ang totoo. Dahil sa suporta ng mga tao, nagsalita si Lena, paudlot-udlot nung una hanggang sa lumakas. Sinasaktan niya ako, sabi niya habang nanginginig. Hindi lang sigaw, higit pa doon, ilang buwan na. Napasinghap ang lahat. Namutla ang manager. Nagsisinungaling siya. Sinisiraan niya lang ako. Pero wala nang niniwala sa kanya. Masyadong marami na ang nakakita sa mga pasa, sa takot, at sa nanginginig na mga kamay. Litaw na ang katotohanan. Pinunasan ni Lena ang kanyang luha. Kailangan ko ang trabahong ito. Wala akong pamilya dito. Hindi ako makaalis. Pero nung ang taong iyon, itinuro niya ang pinto kung saan lumabas si Manny, nung tiningnan niya ako at tinanong kung ayos lang ako, na-realize ko na sa wakas, may nakakita rin sa akin. Nagpalakpakan ulit ang mga tao. May mga lumapit para mag-abot ng tissue at magbigay ng pampalakas ng loob. Sabi ng isang lalaki na record namin lahat. Sisiguraduhin naming protektado ka. Nataranta ang manager. Sinubukan niyang agawin ang phone ng isang customer pero hinarang siya ng dalawang lalaki. Huwag mo nang subukan, sabi ng isa. Tumayo ng matatag si Lena. Hindi na ako natatakot, bulong niya. Hindi na pagkatapos ng araw na to. Sa labas, nakatayo si Manny malapit sa kanyang sasakyan, nagpapasalamat sa mga tao. Seryoso lang siya. Sabi ng isa, Sir, hindi niyo na kailangang gawin yun. Sagot niya, kung gagawa lang tayo ng tama kapag madali lang, anong klaseng tao tayo? Biglang may tumakbong lalaki palabas. Sir! Nagsasalita na siya sa loob. Binavideohan na ng mga tao. Napalingon si Manny sa pinto, may bakas ng dangal sa kanyang mga mata. Mabuti, sabi niya. Tagumpay niya yan, hindi sa akin. Sa loob, tinawagan na ang pulis. Dumating ang mga opisyal at inihiwalay si Lena sa manager. Ang restaurant ay naging saksi sa pag-usad ng katarungan. Pinanood ng mga pulis ang mga video. Ang kalmadong boses ni Manny, ang pagiging agresibo ng manager, at ang pag-amin ni Lena. Tumango ang officer. Kami na ang bahala dito. Pinanood ni Lena habang kinu-question ang manager. Nang matapos ang lahat, naupo siya sa isang sulok, pagod pero malaya. Maya-maya, tahimik na bumalik si Manny sa loob. Tumahimik ulit ang lahat dahil sa respeto. Lumapit siya kay Lena, ipinatong ang kamay sa lamesa, at sinabing, naging matapang ka. Ganyan ang itsura ng tunay na lakas. Napaiyak ulit si Lena, pero sa pagkakataong ito, iyak ito ng ginhawa. Salamat po, bulong niya. Binigyan niyo ako ng lakas ng loob. Umiling si Manny. Nasa iyo na yan dati pa, sabi niya habang nakangiti. Kailangan mo lang ng magpapaalala sa'yo. Minsan, ang pagtatanggol sa iba ay ang pagtatanggol sa kung ano ang tama sa ating lahat. Dinala na ang manager sa counter para questionin. Mas magaan na ang hangin sa loob, parang tapos na ang bagyo. Ang mga kamera ay nakatutok pa rin, hindi na dahil sa kuryosidad kundi dahil sa respeto. Nakatayo si Manny sa tabi ng lamesa ni Lena. Marami na siyang laban sa loob ng ring, pero ito ay mas malalim. Tumingin si Lena sa kanya, maputla pero payapa.
Takot na takot po ako, bulong niya. Sabi niya walang maniniwala sa akin, walang may pakialam. Tumango si Manny. Ganyan ang ginagawa ng mga taong tulad niya, pinararamdam nila na maliit ka. Pero hindi. Matapang ka dahil nakayanan mo yan. Lumapit ang pulis kay Manny. Sir, salamat sa pakikialam nyo. Nakita namin ang mga video at malinaw na naging kalmado kayo. Kami na ang bahala dito. Tumingin si Manny sa mga customer. Salamat sa pananatili nyo, sabi niya. Kailangan ng tapang para saksihan ang ganitong bagay at hindi tumalikod. Sagot ng isang babae, nanatili kami dahil nanatili kayo. Simple pero makapangyarihan. Tinanong ni Manny si Lena, anong gagawin mo na? Nag-alinlangan si Lena. Hindi ko po alam. Wala po akong mapupuntahan. Nag-isip si Manny. Hindi siya nag-alok ng awa, kundi pagkakataon. May foundation akong tinutulungan, sabi niya. Tumutulong sila sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Kung gusto mo, pwede kitang ikonekta. Deserve mo ang bagong simula. Tumango si Lena habang nanginginig ang labi. Salamat po, sir. Hindi ko akalain na may estrangherong magmamalasakit. Ngumiti si Manny. Estranghero lang tayo hanggang sa magdesisyon tayong magmalasakit. Sinabi ng pulis na dadalhin na ang manager sa istasyon. Nagpalakpakan ang lahat. Natatapos na ang masamang panaginip pero ang mensahe ay nagsisimula pa lang. Humaharap si Manny sa lahat. Ang mga kamera ay nakatutok, alam nilang ang sasabihin niya ay aalingaw sa labas ng restaurant. Nagsalita siya ng dahan-dahan, puno ng paninindigan. Alam nyo, akala ng mga tao ang lakas ay tungkol lang sa pakikipaglaban sa ring o pagkapanalo ng titulo. Pero ang tunay na lakas, yung mahalaga talaga, ay ang pagtayo kapag hindi ito madali. Ito ay ang pagpili sa respeto kaysa takot at kabutihan kaysa pananahimik. Nakikinig ang lahat sa sobrang katahimikan. Nakakakita tayo ng mga taong nasasaktan araw-araw. Waitress, driver, katulong, kapitbahay, at umiiwas tayo ng tingin dahil hindi natin ito problema. Pero ang totoo, ang bawat kawalan ng katarungan ay problema nating lahat. May mga tumango, may mga naiyak. Damang-dama ang katapatan sa boses ni Manny. Tumingin siya ulit kay Lena. Hindi mo deserve ang nangyari sa'yo, pero ngayong araw, nagpakita ka ng mas higit na tapang kaysa sa karamihan. Umiti si Lena sa gitna ng luha. Binigyan niyo po ako ng pag-asa. Umiling si Manny. Hindi. Nahanap mo yan sa sarili mo. Ipinaalala ko lang na nandoon pa rin yan. Habang inalalayan ang manager palabas, may mga nagpalakpakan. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa respeto. Nakatayo si Lena at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ngumiti siya ng walang takot. Dinukot ni Manny ang kanyang wallet at binayaran ang kanyang pagkain. Para sa restaurant, sabi niya sa isang staff. Sana ang susunod na kabanata dito ay magsimula sa kabutihan. Pagkatapos ay humarap siya sa pinto, ang kanyang anino ay nababalot ng liwanag ng hapon. Habang lumalabas siya, may sumigaw, tunay kang kampiyon, Manny. Huminto siya, lumingon, at may mapagpakumbabang ngiti niyang sinabi, ang mga kampiyon ay hindi nabubuo sa loob ng ring. Nabubuo sila sa mga sandaling ganito kapag pinili nating rumespeto. Umugong ang palakpakan sa restaurant. Na-record ang lahat ng phones. Pero ang mas tatandaan ng mga tao ay hindi ang celebrity sa loob ng silid, kundi ang mensaheng iniwan niya. Ang kasikatan ay nakakapagbukas ng pinto, pero ang karakter ang nagbubukas ng puso. Sa labas ng restaurant, may maliit na grupong nagtipon. Mabilis kumalat ang balita. Si Manny Pacquiao ay nagtanggol sa isang waitress na inaabuso. Ang mga tao mula sa malalapit na tindahan ay nakiusyoso. Ang kalsada ay napuno ng excitement, mga phones na nakataas, mga flash ng kamera. Pero nanatiling kalmado si Manny, mapagpakumbaba at hindi nagpapadala sa atensyon. Kausap niya ang mga pulis nang dumating ang isa pang patrol car. Bumaba si Officer Reyes, isang batang pulis. Nang lumapit siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Sir Manny Pacquiao, sabi niya nang hindi makapaniwala. Kayo po ba talaga si Manny Pacquiao? Ngumiti si Manny. Manny lang, sabi niya. May nangyari sa loob. Kailangan niya ng tulong. Tumango si Reyes at naging seryoso. Opo, sir.
Marami na kaming natanggap na report mula sa mga saksi at video footage. Napatingin siya sa pinto kung saan inalalayan ang manager na nakaposas at namumutla. Naghiyawan ang mga tao bilang suporta. Justice for Lena, sigaw ng isa. God bless you, Manny, sigaw ng isa pa. Sa loob, nakatayo si Lena sa counter, nanginginig pa rin pero sa ginhawa na ngayon. Pinaligiran siya ng ibang staff, sinasabing hindi na siya nag-iisa. Nang pumasok ulit si Manny para tingnan siya, parang tumigil ulit ang mundo. Sumunod ang pulis na nakakilala sa kanya. Sir, sabi ng unang pulis, hindi ko po agad kayo nakilala kanina. Umiling ng bahagya si Manny. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang nangyari dito. Kahit ordinaryong tao lang ako, mali pa rin ang ginawa niya. Lumambot ang tindig ng pulis. Tama po kayo, sir. Sisiguraduhin naming mabibigyan siya ng tamang proteksyon at magiging patas ang kasong ito. Tumango si Manny tapos humarap kay Lena. Nakikita mo, mahina niyang sabi. Kapag nagsalita ka na, magsisimula ng makinig ang mundo. Naiyak na naman si Lena. Hindi ko po akalain na may maniniwala sa akin. Maniniwala na sila ngayon, sabi ni Manny. Dahil ang katotohanan ay laging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Nagpalakpakan ang mga tao sa labas habang isinasakay ang manager sa patrol car. Isang tagpo ng pagiging makatao. Muling lumabas si Manny, humarap sa mga tao. Nakatutok ang mga kamera sa kanya, pero ang mga salita niya ay hindi para sa media. Para ito sa lahat ng nanonood, doon man o online. Huwag niyo nang hintayin ang isang sikat na tao bago niyo gawin ang tama, sabi niya. Bawat isa sa atin ay pwedeng makagawa ng pagbabago, saan man tayo nanggaling o gaano man karami ang mayroon tayo. Ang respeto ay hindi nakukuha sa kapangyarihan. Nakukuha ito sa kabutihan. Nagpalakpakan ang mga tao, naka-record pa rin ang lahat, isang sandali na siguradong magba-viral sa social media. Isang binata ang sumigaw, Sir, dapat mawalan ng trabaho ang taong iyan sa ginawa niya. Nag-isip si Manny ng sandali. Siguro nga, sabi niya. Pero ang kailangan niya talagang mawala ay ang kanyang pride at mahanap ulit ang kanyang pagkatao. Tumagos ang mga salitang iyon. Maging ang mga pulis ay napatigil at nag-isip sa katotohanang iyon. Lumapit si Lena sa pinto, mahiyain na ngumiti at kumaway kay Manny. Kumaway din si Manny, inilagay ang kamay sa tapat ng kanyang puso bago naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Nagpalakpakan ulit ang mga tao, hindi para sa kampiong boksinggero, kundi para sa tao na nagpaalala sa kanila kung ano ang tunay na lakas. May mga laban na nananalo hindi sa kamao, kundi sa puso. Kinabukasan, kumalat ang kwento na parang apoy. Ang mga video mula sa restaurant ay bumaha sa bawat social media platform. Ang mga clips ni Manny Pacquiao na kalmadong nagtatanggol sa isang nanginginig na waitress. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw-ngao sa milyon-milyong screen, walang sinuman ang may karapatang manakit ng ibang tao. Ang linyang iyon ang naging tibok ng puso ng bawat post, bawat headline, bawat share, ibinalita ito sa buong mundo. Ang kwento ay hindi tungkol sa boxing titles o kasikatan. Ito ay tungkol sa malasakit, tapang, at ang uri ng lakas na nagbibigay inspirasyon sa iba na gumawa ng mabuti. Nagtrend ang pangalan ni Lena online habang nag-aalok ang mga tao ng suporta para matulungan siyang bumangon. Bumuhos ang mga mensahe mula sa mga estranghero na nagsasabing, hindi ka na nag-iisa. Samantala, naharap sa investigasyon ang management ng restaurant. Sinuspinde ang mapang-abusong manager at kinondena ng lahat ang kanyang ginawa. Nagsimula na ang hustisya at ang lahat ng iyon ay dahil sa isang tao na tumangging umiwas ng tingin. Pero si Manny Pacquiao ay hindi nag-post ng anumang statement o kumuha ng kredito. Sa halip, pagkalipas ng araw na iyon, nagbahagi siya ng isang simpleng mensahe sa kanyang official page. Isang litrato niya na nakikipagkamay kay Lena, parehong nakangiti sa kabila ng bigat ng kanilang pinagdaanan. Sa ilalim nito, ang caption ay, hindi mo kailangang maging kampiyon para ipagtanggol ang iba. Kailangan mo lang ng pusong tumatangging manahimik. Walang sinuman ang dapat husgahan, baliwalain, o tratuhin ng masama. Laging piliin ang respeto. Umapaw ang pagmamahal at pasasalamat sa post na iyon. Isang salita lang ang paulit-ulit na itinipe ng mga tao sa comments, respect. Mula Maynila hanggang New York, mula sa maliliit na nayon hanggang sa malalaking lungsod,
naabot ng kanyang mensahe ang milyon-milyon. Sa restaurant, nagsimula si Lena ng bagong trabaho sa ilalim ng bagong management. Araw-araw siyang may suot na matamis na ngiti. At sa pagkakataong ito, totoo na ito. At para kay Manny, tahimik siyang nagpatuloy sa kanyang buhay, nag-iwan hindi lang ng viral na kwento, kundi ng paalala kung ano ang tunay na kahulugan ng kadakilaan. Dahil ang mga alamat ay hindi binibigyang kahulugan ng mga panalo sa loob ng ring. Binibigyang kahulugan sila ng mga sandaling ipinaglalaban nila ang tama sa labas nito. Kung naniniwala ka sa kabutihan, dangal, at pagkakapantay-pantay ng lahat, ay type ang P-respect sa comments. Gawin nating viral ang malasakit.